Can we give God the best clap of praise? At pwede po ba, wag na po tayong umupo. Sabay-sabay naman nating i-declare ngayon ang ating tool verse which is in Luke 4:18-19. Come on, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus and He is the anointed one. And ngayon, sabihin naman natin ang ating J1 culture. 1, 2, 3, go! I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Palakpakan po natin ang Lord at pwede na po tayong umupo. Meron po ba sa kauna-unahang pagkakataon ay nakatungtong at naka-attend sa ating church? Pwede po bang itaas ang kamay? First-timers! Okay, wow! Palakpakan naman po natin ng Lord. Sila po ay invite ni Pastora Jen. Wow! Meron pa po ba? Yan, praise God. So, you are all welcome here. Gaya nga po ng sinasabi namin, hindi po tayo nagpo-promote ng any religion. But what we're promoting here is a relationship with Christ. Dahil ang religion, it promotes division, but relationship with Christ brings us salvation. Amen? So, sino pong excited sa team natin ngayong February? Alam niyo po, ang ating pong theme ngayon ay entitled Everyday Love. Sabi mo nga, Everyday Love. Araw-araw pag-ibig. Alam ko maraming buhay na buhay pag-ibig ang pinag-uusapan. Ay. Parang, sino dito yung na-experience mo na minahal ka? Yan. Di ba? Minahal ka ng magulang, kapatid. Sino dito naka-experience ng minahal ka pero kulang? Sino? Yung kulang, minahal ka pero hindi sumapat yung pagmamahal. Meron ga? Wala, nagtataas ang kamay. Sino naman dito yung nagmahal pero nagkaroon ng hangganan yung pagmamahal? Yeah, parang walang honest pagdating sa pag-ibig. Baka kasi lokohin ng kaibigan. Okay, so tayo pong mga tao, normal po na tayo ay maghanap ng love. Kaya yung katabi mo, tingnan mo, naghahanap talaga yan ng love. Ay nako. Hindi ikaw yung hinahanap niyan. Basta naghahanap po tayo ng love because we have what we call love tank. Sabihin mo nga, love tank. Ang isang tao, meron po yung love tank. At ang love tank, ito ay kailangang mapuno ng pagmamahal. Kaya ang bawat isa sa atin ay feeling ko, mamahalin ako kapag ako ay magaling. Sino yung ganon? Kapag ako ay mabait, kapag ako'y nagpa-perform sa school, kapag ako'y magaling kumanta, kapag ako'y magaling sumayaw. Feeling ko, mamahalin ako kapag ako ay ganon. May gustong patunayan. Sino dito yung naranasan niya na may gusto siyang patunayan? Para there's a good news for all of us. God is offering us a love that is free. Pero, yung pag-ibig ko, hindi mo kailangan magpagtrabahuhan. Yung pag-ibig ko, kahit nakaupo ka lang, mahal kita. Yung gusto nyo gayon? Yung parang lahat ng ginagawa, parang ang ganda-ganda sa paningin na nagmamahal sa'yo. Ganon dati si pastor sa akin dati. Ay, hanggang ngayon po, hanggang ngayon. Okay. So, sabi po ng Lord, mahal kita at hindi mo ito kailangan bayaran. Bakit? Kasi kumpleto na ako God is love and He is complete kung sino siya. Kaya wala tayong kailangan patunayan, hindi mo kailangan magaling, hindi mo kailangan magpabida, hindi mo kailangang mag-effort para mahalin ka ng Diyos. Dahil kahit tamad ka, mahal ka niya. Parang ang daming tamad na nag-react. Hindi joke. Walang tamad.
Kahit you woke up like this, mahal ka ng Lord. So this morning, we will talk more about that. And sabi ko lang, gusto ko lang po i-flash itong verse natin sa Romans 5:8. Sabi dito, paano ba pinakita yung pagmamahal niya? Sabi dito, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Kahit wala kang ginagawa, kahit makasalanan ka pa nun, parik ka pa sa kapitbahay, nagyoyosi ka pa sa kanto, ano pa, nahit-hit ka pa, ano pa, kung ano-ano pang ino-open mo na sites, o kaya nasa kumaring marites ka pa, kahit noong makasalanan ka, mahal ka na niya. Grabe, no? So, ibig sabihin, pastora, pati yung kapatid kong masama ugali na nananabunot, mahal din siya ng Lord. Kahit po yung tatay ko na wala nang ginawa, kundi mag-inom at bugbugin kami, mahal din siya ng Lord. Pero you know what? There's a better news. Nung nga makasalanan tayo, minahal tayo ng Lord. What more ngayon, nandito ka, anak ka ng Diyos, mas grabe yung pagmamahal niya sa'yo. Sabi sa 1 Thessalonians 1:4, for we know, brothers and sisters, mahal tayo ng Lord. At walang makakapagbago sa pagmamahal ng Lord. Diba sabi kanina, I couldn't earn it. I don't deserve it. Mahal lang talaga tayo ng Lord. And kahit anong gawin natin, hindi mababago na mahal ka ng Lord. Kahit gumunaw ng mundo, kahit magkagera sa ibang bansa, kahit nung nagka-COVID, kahit ano nangyari, mahal tayo ng Lord at hindi mababago yon. So, this morning, let's just bow our heads and let's pray. Lord, salamat. You know, you are with us. We know, Lord, that you love us. Lord, samahan mo kami as we talk about you. Well, you're welcome to move, Holy Spirit. Maranasan namin at punuin mo lugar na ito ng pag-ibig mo. At hayaan mo din, God, na mas magkaroon kami ng malalim na kaunawaan sa kung sino ka at gaano mo kami kamahal. We love you in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Okay. So, mahal tayo ng Lord. Clear? Mahal ka ng Lord? Malinaw po ba? So, bakit tayo mahal ng Lord kahit wala tayong ginagawa? Number 1, bakit ako mahal ng Lord kahit wala akong ginagawa? Kasi, siya ay pag-ibig at ito ay sapat. God is love. Sabi mo nga, God is love. He is the author of love. Hindi yung ex mo. Hindi yung magulang mo. Hindi yung tao na pinaasa ka na akala mo mamahalin ka, tatanggapin ka, pero iniwan ka. Hindi sila ang author ng love. God is the author of love, and this is enough. Sabi po sa sige pa, pa-flash po ng verse. 1 John 4:16. Sabay-sabay nga po natin basahin. 1, 2, 3, go! Nalalaman nating tayong iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig, ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang Diyos po natin ay pag-ibig. Ang Lord, kahit anong gawin niya, punong-puno ito ng pag-ibig. Nagagalit ba ang Lord? Diba? Meron sa Bible, nagagalit ang Lord. Pero kahit galit ang Lord, meron pa ring pag-ibig. Sino po dito ang lola na? Yan. Wow, lola na. Di po ba kapag tayo lola, tapos nung nakita natin ang ating apo na pinapagalitan nung nanay or tatay, anong pakiramdam? Wag mong paluin. Wag mong kurutin. Bakit? Lahat ng gawin ng apo mo maganda. Kahit pumupo ang apo mo, ay nakakatuwa naman ang batang ari, kadami, healthy bata. Di ba?
ban kami. Tapos, ako, sabi ko, Sky, come here. What did you do? Di in-interview ko na, anong ginawa? As, why did you do that? Anong gagawin ko na punishment? Sabi ng nanay ko, oy, anak, ako na, parini sa lola, parini. So, sa halip na mapagalitan ko yung anak ko, kinuha na ng lola. At siya na daw. Tapos ano pa, si Sky gustong bumili ng ng toy. Yung po bang mga naggagala kasi sa Lokban po maraming naikot na may laruan, yung mga naglalako. Sabi, I want that, but I want that. Alam niyo po yung gustong bibilhin. Sasabihin ko, do you have money? Oh. Wala na, in-spend niya na sa pagkain. Oh, no more money, no toy. Tapos dumating ang lola, ay, anong gusto? Parini. Bibilhin. Kahirap pong magpalaki ng anak na may lola. Tama ka po? Tama ka ba? Real talk. Sino dito ang laki sa lola? Yan. Sino dito ang love ng lola? Yan. Alam na this. Ang lolo at lola ay grabe mag-pamper. And you know, ang pag-ibig po na ipinakikita ng mga lolo-lola, ng mga parents, yung po ay parte lamang ng pagmamahal ng Lord. Pero kasi, ang Lord, pag nagmahal siya, kahit nagagalit siya, mahal ka pa din niya. Kahit may ginagawa kang kung ano-ano, sabihin ng Lord, kakute naman ng batang are. Naglalakad ka lang, ay, kagaling pumorma ng batang are. Tuwang-tuwa sa'yo ang Lord pag nakikita ka niya. Tingnan mo nga katabi mo, natutuwa ka ba dyan? Ang Lord natutuwa dyan sa katabi mo. The Lord is very much fond dyan sa katabi mo. Ganun po magmahal ang Lord. And kahit nagagalit ang Lord, mahal pa rin niya tayo. Kung paano minamahal tayo ng mga lolo-lola natin, ng mga magulang natin, yung po'y patikim pa lang sa kung anong uri ang pagmamahal ng Lord. Clear? Okay pa? Sige pa. So, lahat po nung kinukuha nating pag-ibig sa iba-ibang tao na pumupuno sa love tank natin, ito po ay glimpse lamang ng pagmamahal ng Lord. Halimbawa, ang pagmamahal ng nanay ko ay kakarampot lang ng pagmamahal ng Lord. Ang pagmamahal ng kapatid ko, ito ay glimpse lamang. Pagmamahal ng boyfriend, hindi yun ang kukumpleto sa'yo. Dahil ang pagmamahal ng boyfriend, ng girlfriend, ito'y kaunting bahagi lamang ng tunay na pag-ibig ng source. And ang source ay sino? Si Lord. So kapag po ito lahat, kahit pagsama-samahin mo yan, hindi yan sasapat para maranasan mo ang kukumpletong pag-ibig sa'yo. Dahil ang kukumpletong pag-ibig lamang sa atin at pupuno ng love tank natin ay ang ultimate source which is the Lord. Clear? Kaya po may tanong, bakit ka magsusumiksik sa kakarampot na pag-ibig kung may pag-ibig naman na ino-offer sa'yo ang Lord? Bakit mo hahanapin ang pag-ibig sa isang tao na alam mong hindi ka naman ganun kamahal? Pinagpipilian ka lang. Pero pinagsisiksika mo yung sarili mo sa taong iyon. Bakit hindi ka pumunta sa Lord na siyang source ng pag-ibig mo? Bakit hindi ka lumapit sa Kanya na siya ang pupuno sa kung anong kulang sa'yo? Lord, ba't hindi siya lumalapit sa'yo? Iba yun. Iba po yun. So, bakit minsan nararamdaman natin na parang wala naman nagmamahal sa akin? Mag-isa na lang ako. Bakit? Hanggang dito na lang ba? Wala naman tumatanggap sa akin. Alam niyo po, ng teenager ako, tanong ko yan, kailan ba ako magkaka-boyfriend? Ay, parang wala naman nagmamahal sa akin. Yung pinsan ko may jowa. Yung best friend ko may jowa. Ba't ako, Lord, walang jowa? Tapos alam mo, sabi na, ang ni-reveal sa name drop, ha? Isang tao na noong sila ay naging Christian and naranasan ng magulang yung totoong love ng Lord, naging okay yung pag-relationship ng pamilya. Dami pong ganun.
isa na po kami. Ang nanay at tatay ko po, nung bata pa lang ako, lagi nag-aaway. Nanay ko po ay selosa. Ang tatay ko po ay matangkad na magandang lalaki. Nanay ko po ay selosa. Tatay ko po ay napaka-friendly sa mga, kahit sino naman po, napaka-friendly ng tatay ko. And madalas po nami-misinterpret ng nanay ko. Gabi-gabi, nag-aaway sila. Gabi-gabi ang tatay ko umaalis at ayaw makipag-away. Tapos ang mangyayari po kami, ang nanay ko, dadaling kami sa kama, luluhod kami, ang panalangin ng nanay ko, Panginoon, wag niyo pong hahayaan ang asawa ko ay mambabae. Yung po talaga ang panalangin ng nanay ko. Gabi-gabi po yung pag nag-away po sila. Napakagulo po ng pamilya namin. Nag-aaway kami magkakapatid. Ay, umibig ng tama. Wala. Wala. Thank you po. So, yun, nasa na ako? Nag-aaway kami magkakapatid, ang gulo ng pamilya namin, inggit ako, inggit siya, paborito siya, ako hindi, ganun po kagulo ang pamilya namin. Until, ang nanay at tatay ko po ay nahapunta sa church. And dun po nila na-experience yung pag-ibig ng Lord. And alam niyo po, hindi bigla, pero dahan-dahan nakita namin yung pagbabago ng Lord sa magulang namin. To the point na yung nanay ko, iniupo niya kami, humingi siya ng tawad sa amin, ano yung nagawa namin kasalanan sa kanya, patawarin namin siya. Dumating din po point ng tatay ko, iniupo din po kami, patawarin niyo ako kung napagbuhatan ko kayo ng kamay, pasensya na. And you know, habang lumalaki kami, hindi pa rin perfect, pero yung pamilya po namin, unti-unting nabubuo kasi lahat kami na tinatanggap namin, nararanasan namin yung pag-ibig na magpupuno sa kulang. And alam niyo po, ang dami-daming kilala ko na grabe yung pag-ayos ng Lord, naayos yung relasyon, naayos yung pagmamahal sa bahay, sa mag-asawa, dahil naranasan nila yung totoong pag-ibig ng Lord. Gusto niyo po ba yun? Gusto niyo ba yun sa pamilya niyo? Akala mo wala ng pag-asa. Pero grabe, nung na-receive yung pag-ibig ng Lord, nabago, naayos, naging maganda. Gusto niyo po ba yun? Praise God. So ngayong umaga, let's desire that love. Kasi wala pong imposible sa pag-ibig ng Lord. Number 2, ano nga po yun? Number 1 ay, siya ay pag-ibig at ito ay isa pa. Number 2, tanggapin mo ang pag-ibig niya. Marami pong tao ang hinahanap ang pag-ibig dun sa likuran. Nagkakape. Magkape po kayo kung kayo ay kailangan nyo. Maraming tao ang hinahanap ang pag-ibig sa maling lugar. Marami po akong kilala na nalulong sa mga bisyo. Alam ko po, taas nga po kamay na may kilalang lulong sa bisyo. Kahit anong bisyo, di ba? Nalulong sa kung ano-ano. Nalulong sa alak, sa sugal, sa mga hindi magagandang bagay. Yung iba nalulong sa droga. Pero alam nyo po, nangyayari po ito dahil hinahanap nila yung kung saan sila magbibilong. Saan sila mararamdaman nila na tanggap sila. Ang mga nagda-drugs po, hindi nila tanggap yung realidad ng buhay. Kaya gumagawa sila ng sarili nilang reality through those drugs. And makikita nyo rin po, di po ba sa Pilipinas, alam nyo po ba, 80% ng cause ng pagkamatay ng mga kabataan, alam nyo po ba kung ano? 80%. Suicide. Bakit? Doon mo makikita, ang mundo ay sobrang naghahanap at nangangailangan ng pagmamahal. Ang mundo ay nangangailangan ng tatanggap at magmamahal at yayakap sa kanila. Ang dami-daming nangangailangan ng pagmamahal, pero the problem is hinahanap nila ito sa maling lugar. So ngayong umaga, let's hope na mahanap natin siya dito sa Lord. Kasi normal naman maghanap ng pag-ibig eh. Hindi po yun masama. Maghanap ng magmamahal sa'yo, tatanggap sa'yo, iingatan ka. Normal po yun. Because we are created to be loved. Pero wag mong hanapin ito sa maling lugar. Ano ba nangyayari kapag hinahanap mo siya sa maling lugar? Or kapag hindi mo na-receive yung pag-ibig ng Lord? Isa po sa nangyayari, nagiging angry and frustrated ka. Tingnan mo yung katabi mo, lagi ba yung galit? Kung yung katabi mo laging galit, wala kulang ang pag-ibig. Ay tunay ka. Alam mo ba, ang taong walang pag-ibig laging galit.
Buti na lang yung asawa ko, hindi po yan nagagalit. Starbucks. Hindi. Alam niyo po ang taong walang pag-ibig, lalo na hindi ranas ang pag-ibig ng Lord, laging galit. Tapos laging frustrated sa mga nangyayari. Okay naman yung nangyari, parang balisa, ano yan? Diba naman? Kung yan ay maaga, mas maganda sana. Ang daming sinasabi. Hanggang sa, ang nangyayari, sinisi na yung tao. Ikaw kasi, kung yan ay inayos mo, sana Hay nako, isa pa yan. Sinasabi ko sa inyo pag nagkamali mo, yan. Tapos nangyari, nagkagulo na. Lord, ikaw may kasalanan nito eh. Sinisi na ang Lord. From being angry, frustrated ka na, nanisi ka na ng ibang tao, pati ang Diyos, sinisi mo na. Tapos ano mangyayari? Hindi na ako sisimba. Ang Diyos naman, hindi naman ako mahal niyan. Kasi kung mahal niyan ako, hindi naman mangyayari sa akin to eh. May ganun po ba kayong experience? Kung mahal ako ng Diyos, hindi to gagawin sa akin ng Lord. Kasi mabuti naman akong tao eh. Diba? May ganun po tayong thinking. Bakit po? Sabi po dito, pa-flash nga ng sunod na. Sabi dito, mali. Ayan, next. Sabi dyan, bad things, hindi ba naka-ano yun? Sige, mali pala. Back mo na lang. Sabi dito, bad things shouldn't happen to good people. Alam niyo po ba, hindi dapat nangyayari ang masamang bagay sa mabubuting tao. Narinig ko po yun one time. Meron po kaming kakilala na nangyari po, namatay yung asawa, tapos may nangyaring aksidente pa, ganun. Tapos narinig ko po isang kamag-anak namin sabi, ay mabait yun Bakit kaya yun nangyari? Di ba pag mabait ka, dapat hindi ka naman, kumbaga hindi nangyayari yung mga ganung bagay. Di po ba? Tama po ba? May ganun tayong thinking. Bad things should not happen to good people. May isa pa, bait ba naman noon? Ay bakit yun ay biglang nagkagayon? Di ba po? May mga naririnig po akong ganun. Kaya lang, the thing is, ano ba ang definition mo ng mabait? Pwede kasing sabihin natin, ako po may pagkakataon na sinabi ko ng Lord, ako nga, ang bait-bait ko eh. Samantalang yun, sama-sama na ugali yun nun, Lord. Pero ba't siya yung binibless mo? Alam niyo po, kinorek ako ng Lord nun. Ano bang definition mo ng mabait? Tingnan nga natin sarili natin, mabait ba talaga tayo? Kapag kinumpara sa iba, siguro mabait ka. Kapag kinumpara doon sa basagulero, pag kinumpara doon sa magnanakaw, siguro mabait tayo. Kapag kinumpara sa ibang tao, laging mas mabait tayo. Pero ang sabi po dito, anong sabi ni Paul sa 1 Corinthians 11:1, imitate me as I imitate Christ. Ang standard ng bait ay hindi ang kapitbahay mo, hindi ang taong nasa paligid mo. Ang standard ng bait at tama ay si Lord. So compared to Lord, mabait ba tayo? Compared to Jesus, mabait ba tayo? Para sabihin na, Lord, di ko deserve yan. Hindi ko deserve na mangyari sa pamilya ko yan. Lord, hindi ko deserve manakawan ng cellphone. Lord, hindi ko deserve na iwan. Hindi ko deserve na lokohin, Lord. You know what? Deserve natin yan lahat. Bakit? Ano po ang deserve natin? Ang deserve natin, ipako sa krus, mamatay. Ang deserve natin, madala sa impyerno, sunugin, habang ikaw, nabubulok yung katawan mo, walang hangganang paghihirap at sakit. Yun ang deserve natin. Ang deserve natin, mahirapan. Deserve natin, hindi magandang buhay. Deserve mong maging malungkot. Bakit? Because sabi po dun sa verse, for the wages of sin is death. Ang deserve natin na tayo yung magbayad, mag-ako nung kasalanan na minana natin simula pa kay Eva at Adan. Kaya deserve natin yan. Kaya wag mo sasabihin sa Lord na, Lord, hindi ko deserve to. Lord, hindi ko deserve ng gantong magulang. Lord, hindi ko deserve ng gantong pamilya. You know, we deserve this all. Pero ano sabi ng Lord? Sabi ng Lord, deserve mo yan pero hindi. Hindi ako payag na maranasan mo yan. So, anong ginawa nila? God sent Jesus Christ para mamatay para sa'yo at sa akin. Deserve mo, pero hindi ko hahayaan na mangyari yun sa'yo. Ganon kita kamahal. Anong ginawa niya? Hindi niya lang basta sinabing, I love you. Minsan kasi ang saya-saya na natin pag sinabihan tayong I love you. Pero pinatunayan ba? Si Jesus, hindi niya lang basta sinabing, I love you.
Pumunta siya sa lupa, nagkatawan tao. Ano pa? Ipinako sa krus. Pero bago pa ipako sa krus, ano yun? Pinutungan pa siya ng koronang tinik. Ano pa? Nireject pa siya ng mga taong akala niya mahal siya. Ikaw na-reject ka lang isang beses, ayoko na, walang mamasakit. Si Jesus, buong bayan, ni-reject siya. Si Jesus, pati disciple niya, ni-reject siya. Ikaw, ni-reject lang ang thesis, hindi will ng Lord na magtapos ako ng pag-aaral. Ay. You know, ni-reject si Jesus ang maraming beses, pero tuloy lang anong ginawa sa kanya. Inilagay siya, pinako siya sa cross, binutas ang kamay, binutas ang paa. Hindi pa sapat yun. Sinaksak pa siya sa tagiliran. Para saan? Para lang patunayan sa'yo at sa akin na mahal niya tayo. Para lang sabihin sa atin na anak, alam kong deserve mo na ikaw yung nasa cross, pero dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, ako na lang. Meron bang ganun? May kilala kayong ganun? Ako po'y wala. Yung ngang kahit sa mabuting tao, sabihin mo na, sige, ako na lang ang makukulong. Makakalaya ka lang. May ganun ba? Wala, di ba? Parang sa movie lang ako nakapanood doon one time si Don Solweta. Pero sa totoong buhay, walang makikipag-exchange ng buhay niya para sa'yo dahil mahal ka niya. Walang ganon. It's only Jesus. Pwede po ba palakpakan natin ang Lord? Sabi po dyan, sige next nga po. Sabi po dyan, yan po yung verse. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus at ang ating Panginoon. Dahil po sa ginawa ni Jesus sa cross, there's an exchange na anak, akin na lahat nung mga kasalanan, kahirapan, kapangitan, akin na yung lahat. Ilagay ko yan dito sa cross. Para sa'yo, ang matanggap mo pag-ibig, pagpapala, paglago. Ano pa? Ano pang kulang? Kagalingan. Lahat yun ibinigay ng Lord. Ipinalit niya sa sarili niya ay kasalanan. Dahil yun nga yung kabayaran na hinihingi eh. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, dahil sa ginawa ni God, dahil sa ginawa ni Jesus, ikaw at ako ay malaya ng tumanggap ng pag-ibig ng Lord. Pwede po ba natin palakpakan ng Lord? Kaya wag mo ding sasabihin, ay, mabait naman ako eh, so pupunta akong langit. Ang pagpunta po langit, ito po ay hindi kayang bayaran ng good works. Dahil kung kaya itong bayaran ng good works, madami na ang nagyabang. Aba, ako nagpatayo ng building na yan ah. Binigay ko yan sa orphanage. Nagbigay ako ng 10 milyon para sa mga batang may sakit sa puso. Sinabi ng Lord, sabi po sa Ephesians 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil sa pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't dapat wala kang ipagmalaki. Kaya kung dumating yung point na sinabi mo na, Lord, mabait naman ako. Ba't nangyari sa akin to? Sila nga masama. Lord, mabait naman ako kaysa doon. Alam niyo po, that's pride. Na ngayong umaga, kailangan mong ihingi ng tawad sa Lord. Para matanggap mo yung pag-ibig niya. Sabi mo, Lord, sorry. Yabang ko pala. Akala ko magaling ako, ligtas ako dahil sa kabaitan ko. Hindi pala. Ligtas tayo dahil sa pananampalataya natin sa Lord. So this morning, alam niyo po kung may ganun kayong feeling, ako po nagkaganon po akong experience and ang sarap sa pakiramdam na ihingi yun ng tawad. Dahil talagang papaltan nyo ng Lord ng love. Kasi ang Lord po, once na hiningi mo siya ng tawad, grabe. Totally e-erasein niya, papaltan niya ng bago. So, ano pa po yung bakit kailangan natin tanggapin ang love ng Lord? Kasi you can only give what you receive. Hindi mo pwedeng ibigay ang isang bagay na wala ka. Gusto mo magmahal, di ba? Pansinin mo, yung pagmamahal mo hindi perfect. Personally, isipin mo nga, kanino ka nagmamahal? At ano yung mga imperfections ng love mo?
Marami po sa ating nagmamahal, gustong magmahal, pero hindi mo kasi pwedeng ibigay yung wala ka. So kaya kailangan nating tanggapin ang love ng Lord para maging maayos yung pagmamahal natin sa ibang tao. Pansinin mo, hindi ko naman gustong maraming kachat eh. Pero bakit kaya parang lagi na lang automatic? You know, kapag natanggap mo yung pag-ibig ng Lord, tuturuan ka niya kung paano yung totoong magmahal. Kung paano totoong magpakita ng pagmamahal sa mga taong ibinigay sa iyo ng Lord. And pansinin niyo po, ang isang bata na, pansin ko po ito, isang bata na lumaki sa isang pamilya na punong-puno ng love, ng care, ganun din siya sa susunod na family. Yung susunod niyang anak, yung magiging anak niya, mahal niya din, poprotektahan niya din, ganun po siya. Pero pansinin niyo yung isang bata na lumaki sa isang pamilya na sinasaktan, minumura, grabe yung pagpapalaki. Alam niyo po, hindi lang siya yun. Pati yung magulang niya, ganun din na nangyari. Ganun din na nangyari sa lolo. Ganun din na nangyari sa ninuno. Bakit po? Kasi it's a cycle. Kapag ang isang pamilya hindi naranasan ng pag-ibig ng Lord hanggang bumaba sa kaapu-apuhan, paulit-ulit, hindi enough. Minsan hindi pa maganda yung nangyayari. Pero kapag ang pag-ibig ng Lord nasa isang pamilya hanggang sa ilang salin lahi, ay grabe din naman. Gusto niyo po ba yun? Sa pamilya mo, sa'yo, magmumula yung totoong pag-ibig ng Lord. Kung gusto mo yan, pwede ba palakpakan mo, Lord? Sabi doon, ngayon pong umaga, patapos na po ako. Ngayon pong umaga, we will ask the Lord na matanggap natin yung totoong fullness ng pag-ibig niya. Dahil that's the only way na kaya nating magmahal ng totoo sa ibang tao. Alam ko po na meron nagsasabi dito na, Lord, ang hirap naman, ang dami-dami ko nang naranasan na umasa ako. Umibig ako, nagbigay ako ng lahat, pero hindi naman nasuklian. And meron po dito, you have a broken heart. Kaya parang ang hirap na para sa yung magmahal, magtiwala. Meron naman dito, you're the one na nakasakit. And ayaw mo naman nun. But then, hindi mo alam kung paano ba talaga magmahal. Ano ba yung totoong pagmamahal? And if you're like me, na may yabang, na nagsabi noon na, Lord, mabuti naman akong tao kumpara doon Hindi ko deserve to. You know, this morning, ang good news, kahit anong sitwasyon natin, hindi ito masyadong malayo para abutin ang pag-ibig ng Lord. So can we just bow our heads and close our eyes? And ngayon pong umaga, kung may mga bagay na gusto mong aminin sa Lord, this is between you and God. Pagod ka na ba? For the many times na umasa ka na mamahalin ka din. Na ginawa mo lahat para lang mahalin ka. Pero hindi naman naganap. Now is the time para aminin mo sa Lord na, Lord, naniniwala naman ako sa love mo. Pero bakit hinahanap ko pa rin siya sa ibang lugar? Pwede mo po yung aminin sa Lord. If there are things na gusto mong sabihin sa Kanya, kung gusto mong humingi ng tawad, Lord, sorry. Sa pride, sa yabang, for thinking na mas mabuti ako kaysa sa ibang tao. Or ask the Lord for forgiveness. If hinanap mo yung kakompletohan sa mga lugar, sa mga tao, na kahit kailan hindi naman kumompleto sa'yo. Sige lang. This is between you and the Lord. And the Holy Spirit is moving
kumikilos siya in every hearts that is open to receive the love. Just talk to the Lord as we sing, as the music team sings this song. Let this song minister to you. Before I spoke a word, you lied to me. You have been so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. Sige lang, just talk to the Lord. You've been If you've been hurt so kind by the people na minahal mo, you can tell it to God. Lord, sinaktan naman ako nito. before I took Pinaasa niya naman ako, Lord. you breathed Pero wala your nangyari. life You know, in me. the Lord, yung love ng Lord, kaya yung pagalingin. Even the broken heart. You've been so Just be honest with the Lord. to me. The overwhelming, Ayaw ng Lord na manatili ka dyan, reckless love na hindi mo nararanasan yung totoong pag-ibig. chases me down, fights till I'm found. Sige lang, just talk to the Lord. Sabihin mo lang, i-post mo lang. If you've been hearing words from people, masasakit na salita, you know, sinasabi ng Lord, hindi yung totoo. Dahil ang totoo, anak kita, mahal kita, at magandang plano ko sa'yo. When I was your fault, still your love fought for me. If you're ready to receive the love of the Lord, kung ready ka lang, kung sinasabi mo lang na, Lord, gusto kong tanggapin yung pag-ibig mo. This is just a reflection of what's really in your heart. Don't think of sino yung katabi mo, anong ginagawa ng katabi mo. If you're ready, if you want to receive the love of the Lord, pwede kang tumayo while saying in your heart na, Lord, I will receive that love. Kung gusto mo lang, hindi po ito sa pilitan. And just sing this song to the Lord. Just sing this song. And ramdamin lang natin yung pag-ibig ng Lord. Sige nga, let's just sing this to the Lord. Chases me down, fights till I'm found, leaves to 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Alam niyo po,
Alam niyo po, ang pag-ibig ng Lord is more than sa mga naranasan natin. And sinasabi ng Lord, anak, in all those experiences na naranasan mo, hayaan mo na yung pag-ibig ko ang kumompleto sa'yo. Hayaan mo na yung pag-ibig ko ang kumilos sa buhay mo. Hayaan mo na yung pag-ibig ko ang umayos sa puso mo. Yung pag-ibig ko na susundan ka kahit saan ka pumunta. Yung pag-ibig ko na tatanggapin ka kahit anong sitwasyon mo. Yung pag-ibig ko na hindi ka iiwan kahit nasa bingit ka ng kamatayan dahil gano'n ang pag-ibig ko. And if you want na maranasan yon and gusto mo magtiwala sa pag-ibig na yon, can you just lift your hands to the Lord? Huwag mong tingnan yung katabi mo. Sabihin mo ng Lord, gusto ko yung maranasan. Gusto ko yung matanggap. Lord, kahit hindi ko deserve, Lord, kailangan ko yon sa buhay kong ito. Lord, kailangan ko yon kasi sa araw-araw, inaamin ko napapagod ako. Sa araw-araw, inaamin ko, Lord, nauubos ako. Pero Lord, kailangan ko ng pag-ibig mo. And if you're just lifting your hands, kantahin mo lang to ng buong puso. Sabihin mo lang, overwhelming, never-ending, reckless love of God. Always chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Come on, just receive the love of the Lord. This morning, the Lord is moving in your heart. Tanggapin mo lang. Tanggapin mo lang. Just receive His love. Mararamdaman mo yan in your heart that the Lord is completing something na kulang. Lord, we ask for more of your love, God. Right now, sa lahat na nagnanais, Panginoon, sa lahat na nagdidesire, na nakataas ang kamay, Panginoon, ibuhos mo ang grabeng pag-ibig mo, Lord God. Iparanas mo sa amin, O Lord. We receive it, God. We receive your love. Tinatanggap namin ito, Lord. And pwede ba sabihin mo ang panalangin ito, Panginoong Jesus? Sige, huwag kang mahiya. Sabihin mo lang ang buong puso, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, Salamat salamat sa pag-ibig mo. sa pag-ibig mo. Linisin mo ang puso ko. Linisin mo ang Patawarin mo ako patawarin sa lahat ng kasalanan sa lahat ng na nagawa ko, na nagawa. sinasadya man o hindi. Sinasadya mo. Patawarin mo rin po Patawarin ang lahat ng kasalanan ang lahat ng aking pamilya at buong ng angkan. aking pamilya. Linisin mo kami. Linisin mo kami. Iniaalay ko Iaalay ang aking buhay. ang aking buhay. Maghari ka Maghari sa aking buhay. sa aking Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, bilang aking Panginoon. Diyos at tagapagligtas. Diyos, Gamitin mo ako para maranasan din ng iba para maranasan ang pag-ibig mo. Salamat, Panginoon. Araw-araw, minamahal mo ako sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang Lord. Receive the love of God. Come on, let's just give Him the best clap of praise. The best na palakpak.